Breaking news, wasak ang isang American factory na nakatayo sa western part of Ukraine nang ang Russia ay magsagawa ng isang napakalaking pag-atake. Gumamit ang Russia ng 600 missiles at mga drones. Ayon sa ulat, ang naturang pag-atake ng Russia ay ang pinakamalaking pag-ataking isinagawa sa taong ito at ang malubha, ginawa ito habang nangyayari ang pag-uusap ni President Donald Trump at Vladimir Putin sa Alaska upang pag-usapan na tapusin ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia na umabot na sa 3 taon. Ayon sa Ukraine, senyalis daw ito na ayaw ng Russia ng kapayapaan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell sapagkat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta ang inyong weekends? Sana ay ayos lang. Ngayon ay August 23, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa sitwasyon ng 3 malalaking bansa. Ito ay ang United States of America, Russia at ang kalaban nito na Ukraine. Nitong nakaraang linggo ay isang napakalaking pangyayari ang nangyari sa Alaska. Ito mga kaibigan ay ang pag-uusap ng 2 malalakas na bansa. Ito ay sa pagitan ni President Donald Trump at ni President Vladimir Putin. Ang pagtatagpong ito ay tinawag ng mga eksperto na rare at historical. Sapagat bihira lamang mangyari ang ganitong pangyayari. Inabangan ito at talaga namang naging topic sa iba't ibang platform, sa YouTube, sa Facebook, sa internet, TV at pahayagan. Sapagkat sa pag-uusap na ito ay marahil nakasalalay ang isang matagal nang inaasam ng magkabilang panig, sapagkat ang giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine ay umabot na sa 3 taon. Pagod na ang maraming sibilyan. Hindi maikakaila na pagod na rin ang maraming mga sundalo ng magkabilang panig. Marami na ang nasawi. Marami ng mga infrastructures ang pinadapa. At ang pag-uusap ni Vladimir Putin at ni Donald Trump sa Alaska, marami ang natuwa sapagkat pinaniniwalaan na ito na marahil ang magtutuldok sa matagal ng giyera ng Russia at ng Ukraine. Pero sa likod ng pag-uusap na ito na umani na mga positive na mga reactions, hindi ito pinag-usapan ng maraming mga vloggers sapagkat habang nag-uusap si Vladimir Putin at Donald Trump, nangyari ang isang napakalaking pag-atake ng Russia sa western part of Ukraine at tinawag ito na pinakamalaking pag-atake sa taong ito. Maraming nawasak at kasamang nawasak ang isang factory na pag-aari ng Amerika. Ayon sa ulat ng The Washington Post, tahasang sinabi ng Ukraine na dahil sa ginawang pag-atake ng Russia ay nagpapakita lang daw ito na ang Russia ay hindi interesado sa peace. Gumamit ang Russia ng 600 missiles. Napakarami nito mga kaibigan. Hindi pa kasama riyan ang mga drones. Ayon sa balita na isiniwalat ng breakingnews.ie na ang naturang pag-atake ng Russia ay ginawa dahil meron itong proposal na inilatag na hindi nila gusto. Hindi na ito isinapubliko kung anong proposal, basta't ang proposal na ito ay tungkol sa pagtatapos ng giyera ng Ukraine at ng Russia na nag-umpisa noong February 2022. Ayon sa ulat ng NPR, na ang naturang pag-atake ng Russia ay talagang pinagplanuhan, lalong-lalo na ang tinamaan sa kanilang pag-atake ay ang military-industrial complex. Kapag sinabi nating military-industrial complex, ito ay isang economic zone
na kung saan dito ay isinasagawa mga kaibigan ang maraming mga kagamitang pang-militar. Kasama na rito mga kaibigan ay ang drone factories. Hindi ito nakaligtas sapagkat wasak na wasak ito, maging ang storage depot, missile launch site at area where Ukrainian troops were gathered. Nako, talagang napakalaki ng pag-ataking ito sapagkat maliban sa mga factories ng Ukraine, doon din pala nagkakatipon ang maraming mga sundalo ng Ukraine. Hindi rin nakaligtas ang isang American factory na nandoon din sa lugar na isinagawa ang pag-atake ng Russia. Nang hinga naman ng pahayag ang Russia, todo tanggi ang Russia. Ayon sa Russia, hindi raw sila umatake sa malapit sa mga civilian areas. Ngayon, kung ganito ang pahayag ng Russia mga kaibigan, talagang nagsagawa sila ng pag-atake. Isa lamang ang ipinupunto ng Russia, hindi sila umatake sa maraming sibilyan. Ibig sabihin, ang pag-atake ay pili. Ganun pa man mga kaibigan, umatake man ang Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine, ang issue pa rin ay napakalaki. Bakit? Sapagkat ginawa ito habang nag-uusap si Vladimir Putin at Donald Trump. Kino-question ito ng marami. Hindi ba't ang dapat na mangyari habang nag-uusap si Vladimir Putin at Donald Trump ay wala mo ng putukan na nangyayari? Pero ibang-iba ang nangyari sa katotohanan sapagkat ang naturang pag-atake ng Russia ay tinawag na pinakamalaking pag-atake sa loob ng taon na ito. Kaya ayon sa Russia, nagbigay ito ng pahayag tungkol sa pag-ataking ito at tungkol sa pag-uusap ni Vladimir Putin at Donald Trump. Ipinapakita lang daw ng Russia na hindi interesado si Vladimir Putin sa peace talk. Dagdag pa ng Ukraine, alam ng buong mundo, lalong-lalo na ng mga sundalo ni Vladimir Putin na nag-uusap si Vladimir Putin at Donald Trump sa Alaska. Pero bakit ginawa pa rin ang naturang pag-atake? Lalong-lalo na alam na ng Russia na sa lugar na ito merong pag-aari ng Amerika. Sa ibang bahagi mga kaibigan, pinuna ni President Donald Trump ang nakaraang administration. Ito ay si Joe Biden kung bakit hindi ito pinunduhan ng maraming armas ang Ukraine upang ito ay makalaban ng maayos sa Russia. Ito ay ayon sa ulat ng Associated Press. Dagdag pa ni President Donald Trump, there is no chance of winning. Tinutukoy nito mga kaibigan ang Ukraine. Mahirap daw na maipanalo ng Ukraine o imposibleng mapanalo ng Ukraine ang gerang ito kung hindi nila gagawin ang malaking pag-atake sa loob mismo ng Ukraine at hanggang depensa na lang sila. Kaya malaki ang pagsisisi ni President Donald Trump kay Joe Biden kung bakit hindi ito pinunduhan ng maraming armas. Sa ngayon mga kaibigan, merong update na lumulutang na kung sakaling magkakausap si Vladimir Putin at Volodymyr Zelensky, ito ay gagawin sa China. Pero nireject ito ni Volodymyr Zelensky. Sinagot ito ng China. Yan ang ating susunod na tatalakayin. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.